Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Grabe no, to si Guanzon. 'Di ba, nagwala siya. Meron siyang pinagmumura na abogada pala yung babae na half Chinese at graduate ng Ateneo Law School. Kinasuhan niya pa yon kasi sinabihan lang na sinita siya nang umuubo siya at sinabihan siya na dapat mag-face mask ka at kung may sakit ka dapat wala ka dito sa mall, 'di ba? Kasi yan yung lesson, again, yan yung lesson na natutunan ng mga tao nung panahon ng pandemic. Kaya normal na may mga magre-react ng ganyan or mismo sa harapan mo, merong magpi-face mask. That's normal. Diba? Pero yung pagmumurahin mo ng PI, diba? Alipustahin mo na kesyo hindi ka naman naka-Rolex, hindi ka taga Makati, yung mga ganun. Malay ba niya kung di taga Makati? Baka nga taga ron din yun eh. Oh. Tapos kinasuhan, di ba? Ngayon, ang sabi naman niya, kakasuhan daw niya yung nag-upload yung kumuha ng video niya. Kasi nilabag daw yung kanyang privacy. Alam niyo, yung mga totoong private person, sila ho yung merong privacy even if they're in public. Although limited privacy yan. Pero yung mga katulad natin na nasa social media, diba? Wala na tayong privacy katulad ng sa kanila. Kumbaga, open to the public na yung buhay natin, makakalkal at makakalkal yan. Lalo na kung pagdating sa video. 'Di ba? Kaya nga kinakailangan mas maging pino, maging mas maingat sa mga kilos at pagsasalita pag nasa labas na lalo. So, lalo na sa kanya, mataas ang standard ng ethics. Kasi, yun ang panuntunan sa mga abogado. Yung kanilang canon o yung pinaka-code of ethics nilang mga abogado. Diba? Tapos ganito, siya na nga yung gumawa ng mali. Natural, may mga cellphone sa mga tao. Matitrigger yung mga yan. Pag pifiestahan siyang kuna ng video. Dapat, doon pa lang, naisip niya na yun eh. Na if I do that, diba? Kung ako maging wild rito, what will happen to me? Pag pifiestahan ako rito, sisikat ako sa SOCME, pinagtatawanan. Diba? So ilan yung mga nag-re-upload ng videos na yun, kakasuhan niya? Kakasuhan niya yung isang tao lang na kumuha ng video niya? Paano ko sabihin din ng tao na yan na, hello, na-download ko lang din to sa internet. O saan niya hahanapin yun? Di ba? Ay nako. Kasi unang-una, hindi kasi dapat ginawa ni Guanzon yun. O, hindi naman, ako naniniwala ako na hindi siya inalipusta. May abogado nga na nagsabi, hindi tatayo sa korte kahit na yung unjust vexation niya na kanyang dinahilan. Ang unjust vexation kasi, unique yan, parang Pilipinas lang ang merong ganyang batas na pinarurusahan ang nang asar sa'yo. Basta naasar ka, paparusahan. Pero may mga elementong titignan yan eh. Kung naasar ka dahil sa kagagawan mo din, hindi pwede yun. And take note, di ba sabi nga, if you come to the court of law for legal relief, make sure your hands are not, make sure your hands are clean. Diba? Ibig sabihin, hindi ikaw yung may dahilan kung bakit ka na agrabyado. O, para magpakampi ka. That's correct. Yan ang sinasabi ng karamihang mga tao, di ba? Na walang GMRC, walang good manners and right conduct. Privacy ba ang hanap niya sa lakas ng boses niya? Hello? Ba? I agree. Ang ingay niya dun eh. Siya yung dapat kasuhan doon kasi nilait-lait niya yung dalawa. Tapos minura pa niya. That's oral defamation. Oh. Yung loob ng mall na yan, kahit na yan ay enclosed area, hindi yan matuturing na private place. Considered public yan. Palagay ko hindi niya na kailangan ng pagiging ang titulo bilang abogada. Di ba? Kailangan na niyang madisbar. Oh. Tingnan ninyo si Attorney Larry Gadon. Di ba? Dati talamak ang bunganga no sa pagmumura. O, tingnan nyo nung nadisbar. Hindi na nagmumura. Di ba? O, palagay ko ganun din kailangan ni Guanzon. May magsampa ng kaso dito. Pati sa disbarment din. Mas mabilis yun. Dapat din naman ang Supreme Court, i-disbar din siya
Kasi hindi na katinuan, hindi na yeah, that's public scandal. Hindi na ano hindi na masasabi natin na it's a um dito, freedom of expression, 'di ba? Hindi freedom of expression 'yun. Then alisin natin doon sa mag-asawa. Dalhin natin sa ibang mga bagay katulad na lang kung sino-sino na lang kung paano niya sagutin, 'di ba? Akusahan yung kung sino-sinong maisipan niya. Oh. Sabihan niya presidente bangag. Oh. Yung behavior ng isang ganon sa kanya nakikita, 'di ba? 'Di ba Rosie Merhudio, nakikita kay Guanzon. Mm. Ay nako, Guanzon. Mhm. Okay, so iba na natin 'to si Guanzon. Eto lang Uy, napansin niyo eto gusto ko mapansin niyo 'to Dito kami nagulat sa GCB nagpasa. Ito pala, ito yung reaction nito ni Akla kay Guanzon. Hindi ko nga ganong gets ito kung saang side ba siya. Sabi niya hindi kayo pwede mag-inarte lalo wala naman kayong napatunayan sa buhay. And then DDS uncle on Guanzon, uncle on Guanzon Rolex less, Gucci less heckler. Tapos tignan niyo yung caption ng Daily Tribune. One tooth, pug face, fake rich Rolex, looks embarrassed on that wrist. White plain swag, sabi niya, Isla Puting Bato pedigree, trying to climb beside Aimee, lectures on achievements as an extra in a Daryl Yap thinking he is a star. Kay Juliana. Okay, Juliano. Sabi ng mga kasama namin, mga kapwa namin vloggers, ba't ganito yung caption ng hataw yung caption ng Daily Tribune? Parang walang manners ng journalism. Totoo naman, di ba? Alam niyo, first time ko lang talaga nakakita mula sa mga taga sa journalism na ganyang klase ng level ng caption. Ay, nako. And Sucubus, thank you so much. Sabi niya, DDS yan. Hindi madidisbar, wala namang hustisya sa SC. Sabi niya hindi siya DDS. Sabi nga niya, sinasamantala daw nagtitake advantage daw yung mga DDS. Daw siya, kakamping. Jeremy, bakit nga ganon pag DDS na abogado? Ang hirap ipadisbar, pero kahit harapan akong magsinungaling at manloko ng kapwa Pinoy. Madali yung sagot, actually. Baka nakakalimutan nyo. Sa 15 justices ng Korte Suprema, isa lang dyan ang hindi appointee ni Duterte. Hindi pala. Si Kagiwa at saka kay Pinoy at saka si Leonen. Yung isa, yung Lopez yata, yun ang kay Marcos, kay PBBM. So yung 12 kay Duterte. Okay? So yun ang sagot doon. Tandaan ninyo, siga doon sila rin yung mga justices na nagdisbar sa kanya. Sabi ko kay Bingo na pagmamayari ang Daily Tribune. Sabi kay Bingo? Talaga? Alright, so eto. Hey. Alright, alisin na nga natin yan.